Bitawan mo ako. Kailangan ko nang magmadaling magpunas, kung hindi, papagalitan ako ni tita. Sino ang ate mo? Let's kang bata ka na walang nanay. Hindi ka nabibilang sa bahay namin. Mama, Tinulak ako nitong let's kang bata ka. Halika, halika. Ayos ka lang ba? hindi po tinulak ni Fubao ang ate. Hindi ko po talaga tinulak ang ate. Naglilihim ka pa. Wala kang silbi. Pag may nangyari sa anak ko, patay ka sa akin. Hindi po. Huwag na kayong mag-away. Dinala ko na ang tao. Ang ganitong klase ng paninda. Gusto niya ng 50,000 yuan sa akin. Ayoko. Huwag naman. Marami siyang kayang gawin. Tingnan mo ang pamilya ko namin, itong 3 palapag na villa, siya lang mag-isa ang naglilinis. Nga. Madalas naming sinisigawan at sinasaktan. Pagkatapos ng ilang taon, ibebenta namin sa matandang binata para maging asawa. Makakakita pa kami ng pera. Ito ay isang negosyo na siguradong kikita. Kung hindi lang nakakainis ang babaeng ito, hindi ko pa siya kayang ibenta. Ngayon na agad. Huwag niyo akong ibenta, Fubao. Marunong magpunas ng sahig at magluto si Fubao. Huwag niyo akong ibenta, Fubao. Pabiga. Mas may pakinabang pa kung aso ang inalagaan. Lumapit ka rito. Baka naman mabaliw yan sa pagkahulog. Ayoko ng baliw. Ginagawa niyo akong tanga. Hindi. Hindi naman siya dinudugo kahit gaano kalakas ang palo. Bakit ngayon pa siya dinugo? Nagpapanggap lang ba siya? Fubao pa. Sa tingin ko, malas ka lang. Hindi ko nga alam kung may bakterya ang dugo. Tumayo ka at linisin mo ang sahig. Tumayo ka. Mama, Fubao. Hindi gagastos ang papa mo para ipagamot si mama. Sa susunod, kung wala na si mama, hanapin mo ang tito mo. Naiintindihan mo? Mama, hahanapin si Tito. Tito. Sabihin mo. Unang master pay. Hello, ikalawang master pay. Ako ito. Ano? Anong ginagawa mo? Ikatlong master pay. Ang ganda. Ika-4 na master pay. May balita na tungkol sa dalaga. May balita na ang dalaga ay nasa Haicheng at nanganak ng isang babae. Ang pangalan ay Fubao. Suspendido ang pulong. Punta sa Haicheng. Suspendido ang operasyon. Punta sa Haicheng. Suspendido ang shooting. Punta sa Haicheng. Suspendido ang karera. Punta sa Haicheng. Pasok. Pasok. Ito ang henyong binata. Ang tito na si Pei Mochi. Ang sikat na aktor, si Pei Yanch. Kuya Yanch, ang gwapo mo. Siya ba si Pei Wenjing, ang doktor ng Longxia? Tinatawag siyang muling nabuhay na Huatuo. Ang gwapo. Dali. Ang isisi ng P Group. Isang maimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo ng Longxia. Bakit siya narito? Ang 4 na master ay sabay-sabay na lumitaw sa Haicheng. Magbabago na ang lahat. Fubao. Ito ang J-dependent na bigay ni Lolo sa mama mo. Ngayon, ibibigay ito ni mama kay Fubao. Sa susunod, kapag hinanap ka ni Lolo at ng mga tito mo, ipakita mo ito para makilala kanila. Sige ba? Fubo. Hahanapin si Tito. Fubo. Gamitin ang J-dependent para hanapin si Tito. Anak, sobrang dumi sa loob. Dito ka lang muna. Huwag kang papasok, ha?
Patay ka na ba? Hindi pe. Kainin mo ang tirang pagkain mula pa noong isang araw. Malas na bagay. Aba, letse kang bata ka. Nagnanakaw ka na pala. Sabihin mo, saan mo ninakaw yan? Hindi po ninakaw. Bigay po ni Mama kay Fubao. Lahat ng gamit mo. Pati na rin sa buong pamilya ko, kasama na ang letse kang bata ka, lahat ng naiwan ay akin. Anak. Simulang ngayon, sa iyo na ang Jedi pendant na ito. Ingatan mo ito, ha? Mama, ang dumi dito. Umalis na tayo. Ang Jedi pendant. Mama, pasensya na. Ang tanga ni Fubao. Mama, Pay. Boss Pay. Boss Pay. Bakit kayo narito? Ang inyong apat na marangal na pagdating, ang aming pamilya Gu, ay labis na pinarangalan. Dali, ilabas ang pinakamagandang tsa. Hindi na kailangan. May hinahanap ako. Ang dalaga ng pamilya Pei, ang aming kapatid, nandito ba sa inyo? Boss Pay, nagbibiro lang kayo. Sa aming maliit na lugar. Paano magkakaroon ng kapatid ng inyong mga marangal na Ginoo? Emargo. Nag-imbestiga ako. Ang aming kapatid, si Piensi, ay dating nasa pamilya Gu. Paano mangyayari yan? Ang letse kang bata ka. Paano siya magiging prinsesa ng pamilya Pei? Sabihin mo, nasaan si Yancy? Patay na siya. Ano? Anong sinasabi mo? Paano mamamatay ang ate ko? Anong nangyari? Paano siya namatay? huwag mong saktan ang tatay ko. Ito si Fubao. 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 Si Yuner ang Fubao. Ang biglang yaman na ito, sa wakas ay dumating na sa akin. Tama. Siya ang anak ni Yancy, Fubao. Noon, para lang maipanganak ang batang ito, nahirapan siya sa panganganak at namatay. Yuner, simula ngayon, ikaw na si Fubao. Ikaw ang anak ng pamilya Pei. Ikaw ay isang prinsesa. Naiintindihan mo? Kung gayon, sino ito? Ito ang asawa ko. Hindi madali sa akin ang mag-isa na magpalaki ng bata. Kaya, Mabait po sa akin si Mama. Tama. Wala nang nanay si Fubao simula bata pa siya. Palagi ko siyang itinuring na parang sarili kong anak. Kung gayon, maraming salamat sa inyong dalawa sa pag-aalaga kay Fubao. Bibigyan namin kayo ng sapat na kabayaran. Pero hindi namin papayagan ang dugo ng pamilya Pei na manatili sa labas. Fubao. Gusto mo bang sumama sa apat mong tito? Fubao. Ang mga tito mo ay nakatira sa malalaking bahay. Maraming iba't ibang laruan doon. Umuwi ka na sa amin. Ang galing. Kung gayon, uwi na si Fubao kasama ang mga tito niya. Halika. Anong ingay yan? Madumi doon. May malaking daga. Nakakatakot. Huwag kang pumunta doon.
Fubao. Sa loob ng bahay, may malaking daga ba? Kung gayon, poprotektahan ka ng mga tito mo, Fubao. Hindi ba? Umuwi ka na kasama ang mga tito mo. Boss, pinili ng Pay Group ang ating proyekto. Ang ating kumpanya ay angat na. Yumaman na tayo. Nakipag-ugnayan tayo sa Pamilya Pay. Maghihintay na lang tayo ng malaking kita. Mahal. Paano kung malaman nila na peke si Yun-er? Paano kung malaman nila na tayo ang dahilan ng pagkamatay ni Pei Yancy? Tapos na tayo. Impossible. Ang bagay na ito, alam ng langit at lupa. Alam mo, alam ko. Kung hindi tayo magsasalita, sino ang makakaalam? Tama. Si Yun-er ay napakatalino, tiyak na hindi siya magsasalita ng kung ano-ano. Pero yang letsekang bata ka, hindi natin masisiguro. Kung gayon, huwag na nating bigyan ng pagkakataong magsalita. Ang letsekang bata ka, nakarating pa sa bintana. Buti na lang at walang malaking panganib na nangyari. Hindi kaya patay na siya. Wala akong pakialam kung patay na siya o hindi. Kung patay na, itapon na lang ang bangkay. Hindi patay. Kung hindi patay, itapon na lang siya sa liblib na lugar. Hayaan siyang mabuhay mag-isa. Huwag ka nang tumingin. Sa loob ng 100 kilometro, maliban sa ilang mga villa na walang nakatira. Walang tao. Siya ay talagang hindi mabubuhay. Sayang. Ang ibig kong sabihin, wala na tayong libreng katulong sa pamilya ko. Wala na tayong libreng katulong. Ngayon, tayo ang malaking tagapagligtas ng Pay Group. Marami tayong kayamanan at karangalan sa hinaharap. Tara na. Fuba, aking mahal na anak. Wala akong silbi bilang ina. Hindi kita maprotektahan. Buti na lang, namana mo ang aking kakayahang magpagaling. Sana ay maprotektahan ka nito at maging malaya ka sa anumang problema sa buhay. Mama. Mama. Mama, nasaan si Fubao? Mama, natatakot si Fubao.
Boss P, may batang nadapa. Kaninong bata yan? Bakit ang daming dugo? Ingnan mo ang daming suga sa katawan. Baka mamatay yan sa labas ng hotel. Ngayon pa naman ang salusalo para sa munting dalaga ng pamilya Pei. Sino ang ganoon katapang para magdala ng mala sa ganitong oras? Saan galing ang pulubing yan? Dali, palayasin niyo siya. Tigil. Tito. Fubao. Bata. Ano ang sinasabi mo? Sino ka? Paano ka napunta rito? Ang mga matang yan, bakit parang nakita ko na dati? Tito. Ang daming tao. Natatakot si Fubao. Gusto ko si Papa. Huwag kang matakot, Fubao. Nandito ang kito mo. Sa salusalo ngayon, inimbitahan ko ang papa mo. Nandyan lang si Papa sa loob. Ito ba ang sinasabing miyembro ng pamilya Pei? Ang nawawalang munting prinsesa, di ba? Ang swerte naman ng munting binibini. Mayroon siyang 4 na napakahusay na tito. Gaano kahaming swerte kaya ang naipon niya sa nakaraang buhay? Nga, ang handaan ngayong gabi, talagang napakagara. Hindi ba't sabi mo dadalhin mo ako para kumain? Ng 10 palapag na cake? Hindi na ako makapaghintay. Sage. Dadalhin ka na ni Tito ngayon. Hindi ba? Halika. Dalhin siya sa ospital. Opo, Mama, dahil ba hindi naging mabait si Fubao, ayaw na rin ni Tito kay Fubao? Hindi. Hindi pwedeng umalis si Fubao. Kailangan kong hanapin si Tito. Pakiusap, manahimik muna ang lahat. Ngayon, ang aking pamangkin, ang munting binibini ng pamilya Pei, si Fubao, ay nagbabalik sa bahay para sa isang salusalo. Salamat sa inyong pagdalo. Ang ganda. Papa! Emargo. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang nagpalaki kay Fubao. Kami, sa utos ng C, regalo para kay Boss Gyu. Isang villa sa Beijing. Isang pares ng jade pendant na may ukit. Isang limited edition na luxury car. Isang global black card. Villa sa Beijing. Ang mahal ng presyo ng bahay sa Beijing. Ang villa na ito abot ng daan-daang milyon ang halaga. Jade pendant na may ukit. Gawa ito ng master na si Shen King masterpiece niya. Nakakatuwa naman makita ko ito ng personal. Limited edition na luxury car. Hindi ito mabibili kahit saan. May nag-alok ng 10 bilyon pero hindi pa rin nabili. Global black card. Walang limit ang credit nito. Kapag mayroon ka nito, mayroon ka ng walang katapusang yaman. ngayon. Pumasok na ako sa high society, biglang umangat ang buhay ko. Mga manlolo ko sila. Sila ang pumatay kay Mama. Hindi ba ito yung nakita natin kanina sa pinto yung pulubi? Bakit siya nandito? Mga manloloko sila. Hindi siguro tumutukoy siya kay Boss Gyu. Naku, bakit hindi namatay ang letsekang bata ka? Kung mabunyag ang lahat. Tapos na ang pamilya Gu. Ikaw na maliit na sinungaling. Ano ang pinagsasabi mo diyan? Umalis ka nga rito. Teka lang, hayaan mo siyang magpaliwanag. Ito. Pulubi lang yan. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita rito? Minting bata, sabihin mo, sino ang sinungaling? Sino ang masama? Ikalawang Tito. Hindi siyan si Fubao. Si Fubao ang tunay na Fubao. Anong nangyayari? Diyos ko, paano nangyari yan? Siguro totoo yan. Hindi nagsisinungaling ang mga bata. Bakit hindi? May dalawa rito. Siguradong may isa dyan na nagsisinungaling. Tahimik. Boss Pei. Hindi ganoon yan. Huwag kang makinig sa pinagsasabi niya. Ikaw na letsekang bata ka. Puro ka kasinungalingan. Umalis ka nga rito. Emargo, jumawa ng gulo sa family dinner ng pamilya P. Ito,
Hindi yata tama. Nagbibiro lang po kayo. Kasalanan ko po. Hindi nagsisinungaling ang tatay ko. Ito ang jet pendant na binigay sa akin ni Mama. Tingnan ninyo. Ito. Tingnan ninyo. Ito ang jade pendant ng pamilya P. Ito yung sa ate ko. Kuya, siya nga si Fubao. Huwag mong sisihin si Papa. Kung wala si Papa, wala rin ako. Hindi kami nagsisinungaling. Ang maruming batang yan ang nagsisinungaling. Fubao. Hindi ka dapat sisihin. Mabait na Fubao. Hindi ka na namin sisisihin uli. Okay. Tama, tama. Ang jade pendant na ito, iniwan ng nanay ng bata para kay Fubao noon. Siya ang anak ni Yancy. Ang anak ko, ako ang pinakamakakakilala. Sa akin yan. Kinuha yan ni tita at ng kapatid ko. Nagsisinungaling ka. Binigay yan sa aking nanay ko. Bakit ka pumunta dito? Kunin ang mga tito ko? Sa tingin ko, yung bata na yan ay puro kasinungalingan lang. Nagpakita na siya ng jade pendant tapos sasabihin niya na sa kanya yun? Hindi ko inakala na ganito pala kasama ang isang bata. Sage. Kung lumabas na ang katotohanan, itapon na natin tong pulubi na to sa labas. Baka maabala ang party. Sandali lang. Kailangan nating malaman kung kanino kalaga ang jade pendant na to. Ito, paano? Ang jade pendant na to ay talagang espesyal sa dugo ng pamilya P. Kapag pumatak ang dugo ng kamag-anak ng Pei, dito sa ibabaw, maglalabas ito ng puting liwanag. Kung totoo o hindi, malalaman natin sa pagsubok na to. Awagin ang mga tauhan. Subukan natin sa pamamagitan ng dugo. Kung lumabas na may peking dugo, malulugi sila. Boss Pei, ito. Unang tito, ayoko. Takot ako sa sakit. Bobby. Hindi ka talaga si Fubao. Sa murang edad, natuto ka ng magsinungaling. Sabihin mo, sino ang nagturo sa'yo? Boss Pei. Boss Pei. Maniniwala po kayo sa akin. Totoo po. Siya po talaga si Fubao. Ang anak namin ni Yancy. Kahit bigyan niyo pa ako ng 10 lakas ng loob, hindi ko po kayo kayang lokohin. Sigurado akong itong jade pendant. Sobrang luma na, sira na. Gusto mong siyain ang jade pendant? Huwag kang mangarap. Halika, bata. Hihiwain ko lang ang daliri mo. Hindi masakit, ha? Hindi takot si Fubao sa sakit. Nung sinasaktan ako ni tita at papa, mas masakit pa doon. Wala pa ring reaksyon. Baka sira na talaga ang jade pendant? O kaya itong dalawang bata nagsisinungaling? Boss Pei. Sabi ko na nga ba, sira na itong jade pendant. Paano ko naman magkakamali sa pagkilala sa sarili kong anak? Tito, hindi ako masamang bata. Hindi ako nagsisinungaling. Itong jade pendant ang sira. Nga tito, huwag kayong maniwala sa sinasabing pulubing yan. Umalis ka na nga rito. Hindi ito lugar para sa isang pulubi na tulad mo. Umalis ka. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Umilaw. Ikaw si Fubao, ang anak ng aming kapatid. Fibao. Kasalanan ng mga tito mo. Pinahirapan ka namin. Fubao, huwag kang matakot. Uwi na tayo. Fubao, ayos lang. Mula ngayon, kahit anong gusto mo, kahit pa ang mga bituin sa langit, kukunin ng mga tito mo para sa'yo. Ang pamilya Gu, nababaliw na sa pera, ano? Sa pamilya Pei pa talaga nila ginawa ang pagpapalit ng pagkakakilanlan. Mga tito, binubuli nila si Fubao. Fubao, dahan-dahan lang sa pagsasalita. Nandito ang mga tito mo para protektahan ka. Ang mga tito mo ang magtataboy sa lahat ng masasamang tao. Ikinulong nila si Fubao sa madilim na silid. Ayaw nilang hanapin ni Fubao ang gatito niya. Ano? Gufeng,
Paano ka naglakas loob? Gusto mo bang mamatay? Teka, sandali lang. Boss Pei, hindi ako nagsisinungaling. Isinusumpa ko sa pamilya Gu, ang anak ko, ay ang munting binibini ng pamilya Pei. Pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Kapag nagkamali ka ng isang salita, pupuputulin ko ang isang daliri mo. Hindi ako nagsisinungaling. Dahil si Fu Bao, anak ko rin siya. Fu Bao, kasalanan lahat ni Papa. Alam ni Papa na nagkamali siya. Patawarin mo si Papa, ha? Papa. Mabait si Fubao. Bakit niyo sa sinasaktan? Fubao, ang mga sugat mo sa katawan, paano mo nakuha yan? Si Papa po, pinukpok ng kahoy. Sinunog ng sigarilyo ni Papa. Kinurot ng kamay ni Papa. Hindi. Hindi ko ginawa yan. Papatayin kita. Manghas kang apihin ang Fu Bao ko. Tama na. Papatayin kita. Alam kong nagkamali ako. Tama na. Tumayo ka. Sige na, sige na. Alam kong nagkamali ako. Boss Pei. Boss Pei. Alam kong nagkamali ako. Kayo po ay isang dakilang tao. Huwag niyo na po akong pansinin. Patawarin niyo na po ako, please. Fu Bao. Alam ni Papa na nagkamali siya. Si Chuxian ang may kasalanan. Siya ang masama. Nalinlang lang si Papa. Patawarin mo si Papa, please. Fu Bao. Fubao. Fubao. Ihanda ang sasakyan sa ospital. Dahil ikaw ang tunay na ama ni Fubao, hahayaan kitang mabuhay. Makinig kayong lahat ng mabuti. Simula ngayon, ang Longxia ay hindi makikipagtulungan sa pamilya Gu kahit kaunti. Kung may makikipagtulungan, palalayasin sa Longxia. Kumusta na si Fubao? Kunin mo to. Puro sugat ang buong katawan ni Fubao, lalo na ang sugat sa likod niya, nagsisimula na mabulok. Pero ang kakaiba, ang mga panloob niyang sugat ay nagsisimula ng gumaling mag-isa. Kaya nilang saktan ang sarili nilang anak. Kuya, papatayin ko ang letsekang bata ka. Bonso. Ama na, pakiramdam ko, hindi ito. Kasing simple nang nakikita. Nagpadala na ako ng tao para sa unit test. Ang resulta ng test ay lalabas agad. Ngayon, sa labas, kumakalat ang balita tungkol sa maliit na miss ng pamilya Pei. Kumakalat ang balita. Natatakot ako na makaapekto ito sa buhay ni Fubao sa hinahara. Gusto mo bang ayusin ito? Sig. Pero bago natin malaman ang lahat, mas mabuting itago muna natin ang pagkakakilanlan ni Fubao. Itago muna natin. Ano sa tingin ninyo? Nasaan ako? Fubao, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ako ang panganay mong tito. Ako ang pangalawa mong tito. Ako ang pangatlo mong tito. Fubao, ako ang ika-4 mong tito. Ang pinakagwapo at pinakamatalinong ika-4 na tito. Tito. Masakit ba, Fifi? Ito. Hindi ba ito ang healing skill ng nakababata kong kapatid? Mukhang. Namana ni Fubao ang healing skill ng nakababata kong kapatid. Ang kakayahang ito ay epektibo lamang sa tunay na kadugo. Si Fubao ang tunay na anak ng nakababata kong kapatid. Tama. Sa tingin ko, ang mga sugat ni Fubao ay gumaling sa sarili niya. Wala nang bahay si Fubao. Ayaw na sa akin ni Papa at Tita. Maliit na Fubao. May bahay ka. Ikaw ang munting prinsesa ng pamilya Pei. Hindi lang si Lolo. Kundi kaming 4 na tito mo ay mahal na mahal ka. Talaga po? Siyempre totoo yan. Fubao, umuwi na tayo, okay? Opo.
Ang bait mo. Maligayang pagbabalik, munting binibini. Maligayang pagbabalik, munting binibini. Fubao. Siya si Lolo. Siya ang katay ng mga tito mo. At tatay din ni Mama. At siya naman, si Tita Su. Aking Fubao, ibigay mo sa akin. Tita, mawawala ang sakit. Fubao, ang tatay ni Tita Su, ay driver ni Lolo. Namatay siya noon para iligtas si Lolo. Kaya si Tita Su ay kinukop ng pamilya P. Ang iyong kakayahang magpagaling ay walang epekto kay Tita Su. Magkamukha, sobrang magkamukha. Tulad noong bata pa siya niyan, magkapareho. Halika, tara, pumasok ka sa loob kasama namin. Halika, aking apo. Dito na po ba titira si Fubao? Mula ngayon, kasama si Lolo at kasama ang mga tito, titira ka ba dito? Opo. Tito, titira ako kasama ninyo. Pwede na po bang kumain si Fubao? Naman, syempre, kung ano ang gustong kainin ni Fubao, yun ang kakainin niya. Pwede po bang matulog si Fubao sa kama? Naman pwede na pwede. Sige po, makikitira na si Fubao sa mga tito. Simulang gayon, makikitira na si Fubao sa 4 na tito. Simulang gayon, hindi na kakain ng tira-tira. Hindi na matutulog sa sahig. At lalong hindi na maglilinis. Sige po. Fubao, simula ngayon, kung ano ang gusto mong kainin, yun ang kakainin mo. Matutulog ka sa malaki at mainit na kama. Kung may masamang tao na mang-api sa'yo, tatakbuhin sila ng mga tito mo. Sige po. Anong ginagawa mo? Huwag kang ganyan. Natatakot ang bata. Pamilya Gu. Tapos na ang Pamilya Gu. Anong nangyari? Bakit ang inutil mo? Bakit wala kang magawang tama? Sinusumbatan mo ako. Kung hindi mo lang kinuha ang J-dependent ng Let's Say kang bata ka para kay Yuner, hindi tayo mabubuking. Sinusumbatan mo pa rin ako? Ako ba ang nagsabi kay Yun na magpanggap? Ang inutil mo talaga. Wala kang silbi. Subukan mong murahin ulit. Ulitin mo pa yan. Huwag mong saktan si Mama. Umalis ka. Hindi mo kami kayang bilhan ni Mama ang malaking bahay para tirhan. Masamang tatay ka. Huwag kang magpakatanga. Tama na. Mag-isip ka pa ng ibang paraan. Naglabas ng pahayag ang Pamilya Pei. Hindi pa rin natagpuan ang munting dalaga ng Pamilya Pei. Ang Let's Say kang bata ka ay hindi ang munting dalaga ng Pamilya Pei. Si Pei Yancy rin ay hindi ang prinsesa ng Pamilya Pei. Pamilya Gu, ligtas ng Pamilya Gu. Yuner. Ang pulubing yon, siya ay isang Let's Say kang bata ka na walang magulang. Tara na, isasama ka ni Papa sa eskwela. Kumain ka ng mais. Kumain ka pa ng marami. Masarap ba? Masarap. Kumain ka pa ng marami. Tito, nandito na ba tayo? Nandito na tayo. Ngayon ang unang araw ni Fubao sa kindergarten. Kung may mang-api sa'yo, dapat mong sabihin sa mga tito mo. Alam mo ba? Umasok ka na sa eskwela. Halika. Paalam. Paalam, Tito. Paalam. Ikaw na malas. Bakit ka pa nagpakita rito? Dahil sa'yo kaya nasaktan si Papa. Hindi po, Fubao. Masama kayo. Sinaktan niyo si Fubao.
Sabing nanay ko, isa kang let's kang bata ka. Hindi ka karapat dapat nakasama ko sa eskwela. Hindi po let's kang bata ka si Fubao. Ikaw, Ann. Bakit ka nakashot ng damit? Sa akin, Ann. Mama, sa eskwelahan namin, bakit may pulubi? Kaninong anak yan? Ito ay isang high-end na kindergarten. Bakit ngayon, kahit anong pusa't aso ay pumupunta na rito? Hindi po pusa't aso si Fubao. Tao po si Fubao. Pumunta po ako sa kindergarten. Ikaw, Ann. Sabing papa ko, isa ka lang ulila na walang magulang. Isang ulila. Paano siya nakapasok dito para mag-aral? Arang anak siya ng pamilya Gu. Kahit na ang pamilya Gu ay hindi kasing lakas na. Pamilya Pei, pamilya Ye, at iba pa. Sa 4 na malalaking pamilya, mayroon din silang kaunting pera. Mahal ko, binuli ka ba ng maliit na pulubi na yan? Binuli ka ba ng maliit na pulubi na yan? Sabihin mo kay tita, ipaghihiganti ka ni tita. Siya, inagaw niya ang damit ko. Ang prinsesang damit na suot niya ay akin. Hindi. Ito. Binili ito ng tito ko para sa akin. Sinabi sa aking tatay ko na isa kang sinungaling. Ang damit na suot mo ay ibinigay sa aking kahapon ng Tito Pei. Hindi marami ang may apelidong Pei dito sa Jincheng. At tinatawag na tito. Hindi kaya, siya ang maliit na miss ng pamilya Pei. Kung makakasama natin ang pamilya Pei, yayaman ang pamilya Shen. Hindi ba't madali lang yan? Maliit na ganda. Ang tito mo ay si Boss Pei, tama? Let's kang bata ka. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Huwag kang maging mayabang. Dahil wala kang magulang na nagturo sa iyo. Kaya mo na lang mang-api. Ikaw ay isang marumi at mabahong bata. Ayaw naming lahat makipaglaro sa iyo. Tama, kapag nakipaglaro ka sa kanya, hindi na kami magkaibigan. Let's kang bata ka. Paano ka nagkaroon ng pera para bumiling mga bagay? Siguradong ninakaw mo lang yan. Ibigay mo sa akin. Hobarin mo yan. Manting pulubi. Manting pulubi. Manting pulubi. Manting pulubi. Manting pulubi. Manting pulubi. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Fubao, Tito. ayos ka lang ba? Boss P, bakit po kayo narito? Tama, tama. Dahil po siguro sa inyo, narito ang inyong pamangkin. Tama po ba? Mahal ko, nandito na si Tito para hanapin ka. Ang pamangkin ko. Opo, Boss P. Ay, tingnan ninyo. Kanina pa po itong munting kulubi na ito inaapi ang munting prinsesa. Buti na lang po ang anak ko ay kaklase ng munting prinsesa. Naturuan ko na po siya ng leksyon para sa inyo. Ang dumi ng pulubi na yan. Umalis ka rito. Kayo siguro ang dapat umalis, di ba? Huwag ka nang umiyak, Fubao. Nandito si Ito. Halika. Sino ang nang-api sa'yo kanina? Sabihin mo kay Tito. Boss P, ang pulubi na yan. Walang galang kay Miss Fubao. Dapat siyang saktan. Nasaan ang prinsipal? Hey, Boss P. Ayoko na silang makita sa susunod. Kung mangyari ulit yan, lahat ng investment ng Pay Group ay babawiin. Boss P. Ako. Naintindihan ko. Narinig mo ba? Hindi namin kayang turuan ang mga mayabang na bata na tulad ninyo. Hindi ba't sinabi mong ikaw? Ang batang miss ng pamilya Ki. Let's kang bata ka. Ama na, Fubao. Uwi na tayo. Halika. Kumain ka pa ng marami. Kumain ka pa para lumakas. Sobrang-sobra na yan. Nang api ng bata. Kung may masamang tao na apiin ka ulit, i-call mo to pupunta ang mga tito para iligtas ka. Sige. Halika. Isushoot ko sa'yo. Siya ang nagsimula, si Guyon ang nag-utos. Malamang. Nung nasa pamilya ko pa sanay na silang apiin si Fubao. Pagdating sa kindergarten, nagmamayabang na naman. Nga pala, 3 yung pinapagawa ko sa'yo, kumusta na? Tapos na. Sa mga taong ito, lahat ng ginawa ng pamilya Gu kay Fubao, lahat ng ebidensya na kolekta ko na. Ang pamilya Gu ngayon, hindi na pwedeng manatili. Pagkatapos palayasin ang mga masasama, Gagay natin. ipapakilala ang pagkakakilanlan ni Fubao. Mabilisan ninyo. Tapusin ang mga gawain ninyo.
Sa birthday party sa susunod na linggo ipakikita ko sa Longxia ang aking mahal na apo. Kapag namatay na ang lolo kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilya, Pei, ibigay mo na lang lahat kay Fubao, lolo, di ba? Eh, hindi. Hindi. Gusto ni Fubao na hindi ka mamamatay kailanman, lolo. Ang bait-bait talaga ni Fubao. Halika, Kumain na tayo. halika. Ay. At yun. Bukas, sa Golden Emperor Hotel, birthday party ni Pei Yunzhao. Nakuha ko na ang imbitasyon para sa'yo. Kailangan mong siguraduhin na si Go Feng ay makakapirma ng kontrata sa Pei Group. Opo. Mahal. Ang pamilya natin, hindi ba't nalugi tayo kamakailan dahil sa letsekang bata ka? Malaki ang nawala sa atin, di ba? Sabi ni Papa, may birthday party daw ng isang importanteng tao bukas. Makakatulong daw yon para makakonekta tayo. Mahal. Talaga? Bukas, sabay tayong pupunta. Ang galing mo talaga. Ang kita-kita naman ng Fubao namin. Ang ganda-ganda. Tito Wenjing. Tito Yanchi. Tito Moki. Ang bait-bait talaga ni Fubao. Naghanda pa ng regalo para kay Lolo. Naghintay si lolo sa atin sa hotel. Si Fubao at si Kuya Ito. Punta muna tayo sa hotel, okay? Okay. Tara. Tumawag muna si Tito. Hello. Seg. Paparating na ako. Fubao. May kailangan si Tito sa opisina. Kailangan lumabas muna. Ikaw, maghintay ka lang dito. Huwag kang lalayo. Darating na naman ang mga ito mo. Okay. Okay. Ang bait mo. Tara. Siege, alis na. Mama, Papa, dito tayo kakain ngayon? Baby. May mayaman na yai ngayon. Nagsa-celebrate ng birthday. Honey. Salamat sa connections mo. Kung hindi ko hahayaang maging okay ang buhay ng letsekang bata ka. Makikita ko muna ang iyay. Ikaw, itour mo si Yuner para makakita siya ng mundo. Tara. Mama, let's kang bata ka, nandito ka pala. Bakit ka rin nandito? Baka naman, pinalayas ka ng pamilya Pei, at dito ka lang nakikisalo? Hindi po, Fubao. Hindi po gagawin ng gatito ko yan. Pinalayas si Fubao. Hindi mo sila tito. Isa ka lang, batang walang magulang. Kung hindi dahil sa kabutihan ko na pinatira ka ng 5 taon, matagal ka nang patay sa labas. Hindi po, Fubao. Masama kayo. Sinaktan niyo si Fubao. Ibinenta niyo si Fubao. Hulihin kayong mga pulis. Ikaw, let's say kang bata ka, ilang araw ka lang sa pamilya Pei, akala mo na kung sino ka na. Kailan ka namin sinaktan? At ibebenta? Ikaw, let's say kang bata ka, umalis ka. Let's kang bata ka. Sinungaling. Hindi po sinungaling si Fubao. May ebidensya po si Fubao. Napakahalagang salusalo ngayon. Hindi natin pwedeng hayaan ang let's say kang bata ka na sirain ang ating plano. Tara. Huwag niyo po akong hawakan. Hindi alis si Fubao. Kuya Tito, iligtas si Fubao. Binubuli ako ng masasamang tao. Fubao. Narinig mo ba, Fubao? Fubao. Let's say kang bata ka. Anong drama yan? Anong ginagawa mo?
Anong nangyayari dito? Wala yan. Isang pulubi lang yan. Nakikisalo lang sa handaan. Palalabasin ko na yan. Umalis ka na. Huwag mo akong hawakan. Kaarawan ni Lolo. Hindi alis si Fubao. Lolo, Ngayon ang kaawan ni Lolo Pei. Baka naman ang batang yan ay taga-pamilya Pei. Impossible. Ang apat na master ng pamilya Pei ay hindi pa kasal hanggang ngayon. Paano magkakaroon ng ganoong kaliit na bata? Kung gayon, baka naman ito ang anak sa labas ng pamilya Pei. Paano mangyayari yan? Isa lang siyang ulila. Sasabihin ko sa'yo, kung makabangga kang malaking tao, patay ka sa akin. Umalis ka rito, Ulila. Huwag kang magsinungaling dito. Hindi si Fubao. Kayo ang sinungaling. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang manggulo dito. Kung mangahas kang sirain ang plano ko, baka saktan kita. Umalis ka. ang lakas ng loob ninyo. Ang lakas ng loob ninyo. Bitawan ninyo siya. Tito, Boss P, tamang-tama ang dating ninyo. May pumasok na batang kalye rito. Natatakot kaming guluhin niya ang birthday party, kaya paalisin na sana namin siya. Sino ka sa tingin mo? Para turuan ang mga tao ng Pamilya Pei. Gusto mo na bang mamatay? Pamilya Pei. Ibig sabihin, si Fubao ay dugo ng pamilya Pei? Si Fubao ay anak ng kapatid ko. May dugo ng Pamilya Pei. Natural, siya ay miyembro ng Pamilya Pei. Inaapi ninyo siya sa harap ng lahat. Gusto ninyo ba mamatay agad? Paano nangyari? Ano? Ang letsekang bata ka. Pamilya Pei pala sila. Kapag muling nagalit ang Pamilya Pei, wasak na ang Pamilya Gu. Hindi pwede. Ang nangyari ngayon ay hindi dapat sirain ng babaeng yan. Bakit ka pa nakatunganga? Magmadali kang humingi ng tawad kay Boss Pei. At ikaw, Bilisan mo! Tinulak mo ako. Para kanino ba ako nandito? Tinulak mo ako. ikaw talaga ang itutulak ko. Bilisan mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Boss Pei at Fubao. Ikaw. Bilisan mo. Boss Pei, ako na ang bahala sa dalawang yan. Hindi ko hahayaan na may mang-api sa anak ko. masamang tatay. Sino ang nagpapakawalang hiya sa piging? Hindi ka pa ba alis? Sino ang gustong mamatay? Nangahas na maging bastos sa harap ng Pamilya Pei. Lolo, Fubao, halika, halika, payakap kay Lolo. Tay, isang pagkakamali lang to. Maliit na pagkakamali. Kayo dalawa, hindi pa ba kayo alis diyan? Mga walang pakiramdam. Ano ka ba? May karapatan ka bang tawagin akong katay? Mga aw, palabasin niyo sila. Hindi po. Lolo Pei, hindi po. Tatay, Hindi po. Ako ang tatay ni Fubao. Pinaghirapan ko po ang pagpapalaki kay Fubao. Baka po may hindi pagkakaunawaan lang tayo. Hindi niyo po ako pwedeng paalisin. Boss Gu, Kung ikaw ang ama ng munting binibini, Impossible. Saan ka nakakita ng ganyang klaseng ama? karapat dapat ka ba maging tatay ni Fubao? Tingnan mo nga, alin sa mga ginawa mo ang nagpakita na itinuring mo si Fubao na sarili mong anak. Boss Pei, mali po kayo. Anak ko si Fubao. Sa mundong ito, alin bang magulang ang hindi nagmamahal sa sarili niyang anak? Tingnan niyo po, mga kaibigan. Pinaghirapan kong alagaan si Fubao sa loob ng 5 taon. Ganyan ba ang Pamilya Pei kung paano tratuhin ang mga nagbigay ng pabor? Tay, si Gufeng ang tunay na ama ni Fubao. Kung wala tayong gagawin, Hindi talaga maganda. kung hindi, ibigay na lang natin sa kanya ang kontratang ito. Maliit na proyekto lang naman ito sa South Suburb. Sa ganitong paraan, hindi rin masisisi si Fubao na walang utang na loob. Ang proyektong ito, maaring pirmahan ng Pamilya Pei. Pero, mula ngayon, ang Pamilya Gu ay hindi na dapat magpakita sa Pamilya Pei. Si Fubao, mula ngayon, ay wala nang kinalaman sa Pamilya Gu. say. Pirmahan mo na, tirmahan mo na. Kapag pinirmahan mo, ako na ang mamamahala sa Pamilya Pei. Fubao, ikaw talaga ang aking Fubao. Teka, Boss Pei, anong ibig mong sabihin? hindi naman talaga si Fubao ang anak mo. Ang lakas ng loob. Naglakas loob kang lokohin ako. Ano? Boss Pei, ano ang sinasabi mo? Paano si Fubao?
Paano hindi siya ang anak ko? Pinaghirapan ko siyang alagaan, hanggang 5 taong gulang. Kung wala akong nagawa, naghirap naman ako. May healing ability si Fubao. At gumagana lang ito sa mga kamag-anak. Kanina, si Fubao inilagay ang kamay niya sa sugat mo. Hindi gumaling ang sugat. Narinig ko na. Ang mga babae sa pamilya Pei. May healing ability mula pagkapanganak. Pagkatapos mga na. Na ipapasa ang kakayahan sa susunod na henerasyon. Kaya, itong si Gufeng ay isang sinungaling. Ang lakas ng loob niyang. Lokohin ang pamilya Pei. Boss, Boss Pei. Ako ang tatay ni Fubao. Mula sa pagiging maliit niya, inalagaan ko siya hanggang lumaki. Paano? Paano hindi ako ang tatay niya? Ang tatay ni Fubao. Itong kakayahan, baka nagkakamali lang din. Ang kakayahang ito ay unti-unting nagigising habang kumatanda. 5 taong gulang pa lang ang bata. Baka. Hindi pa lubusang nagigising. Nga pala, Boss Pei. Wala kang ebidensya. Hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano. May ebidensya ako. Sino ang nagsabing walang ebidensya? May ebidensya ako. Gufeng, paano mo kami niloko? Si Fubao, hindi mo talaga siya anak. Kuya, Kumpirmadong walang kaugnayan sa dugo. Pirmahan. Kumpirmadong walang kaugnayan sa dugo. Nandito na lahat ng ebidensya. Ano pa ang idadahilan mo? Si Gufeng, sinira niya ang lahat. Paano niya niloko ang pamilya Pei? Tapos na ang pamilya Gu ngayon. Dahil sa pagkalaban sa pamilya Pei, sa mundo ng negosyo. Ito ay tiyak na. Kamatayan. Pero, Tatay, si Fubao ay pinalaki niya. Sa pagitan nito, baka may hindi pagkakaunawaan? Anong hindi pagkakaunawaan? Boss Pei. Si Fubao. Si Fubao ay totoo na walang kaugnayan sa dugo sa akin. Pero sa puso ko, anak ko na siya. Noon, si Yancy, duguan, nakahandusay sa lupaing duguan. Kung hindi dahil sa akin, siya at si Fubao sa kanyang sinapupunan matagal ng patay. Pero ako, si Gufeng, ang bata sa kanyang sinapupunan ay itinuring kong parang sarili kong anak. Pero hindi ko inakala na namatay pa rin siya dahil sa hirap ng panganganak. Ang munting binibini na ito ay walang kaugnayan kay Boss Gu. Gufeng, Mukhang hindi siya mabuting tao. Kasalanan mo, kaya namatay si mama. Kasalanan mo, kaya namatay si mama. Fubao, Anong nangyari? Sabihin mo kay Lolo, ha? Si mama, may sakit. Masakit. Kinulong ni papa si mama. Hindi pinatingnan. Fubao. Ibig mong sabihin, may sakit si mama. Kinulong siya ni papa at hindi dinala sa ospital, tama ba? Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Paano ba talaga namatay ang kapatid ko? Pei, Boss Pei, pakinggan mo ako. Noon, nagkasakit si Pei Yancy. Ang gasto sa pagpapagamot ay napakataas. Hindi kayang sagutin ng pamilya Gu. Kaya, Hindi kayo dinalang nanay ninyo sa ospital. paano ba talaga namatay ang kapatid ko? Sabihin mo ang totoo. Kapag naglakas loob kang magsinungaling kahit isang salita, dadawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Maniniwala ka ba? nagkaroon siya ng A1N1. Natakot akong mahawa. Akala ko gagaling siya mag-isa. Kaya, A1N1. Isang simpleng A1N1 lang. Pero hindi mo siya pinagamo dahil sa'yo nawalan ako ng kapatid. Dapat ka talagang mamatay. Ang pumatay sa anak ko. Dapat pagbayaran ng 1,000 beses. ito. Hindi ko naman sinasadya. Kahit namatay si Yancy, hindi ko naman pinabayaan si Fubao. Sa halip, siya ay pinalaki ko hanggang ngayon. Dahil gusto ko rin na nakatingin si Yancy mula sa langit para lumaki ng masaya ang sarili niyang anak. Hindi pinagpalaki mo si Fubao para ibenta sa. Pinagpalaki mo si Fubao para ibenta sa. Ibebenta ka niya. Pagbibenta ng bata. Iyan ay krimen at labag sa batas. ang abuso sa bata. Human trafficking. Boss Gu, talagang binuksan mo ang mga mata ko. Sa mataas na lipunan namin, may mga taong ganyan, kabanal-banalan at walang hiya. Akala ko tatay ka ni Fubao gusto kitang patawarin. Pero puno ka ng kasinungalingan lahat na masama. Ginawa mo. Ipapakita ko sa'yo ang kaparusahan sa pag-api sa pamilya Pi. Mga aw. Pababain ninyo ang mga binti niya para sa akin. Let's kang bata ka. Pinagpalaki kita hanggang sa lumaki ka at ngayon, sinasadya mo akong siraan.
Linisin mo ang bibig mo. Fubao, huwag kang matakot. Hindi na siya makakagawa ng gulo. Fubao, piprotektahan ka ng tito. Boss P. Pinaghirapan kong palakihin si Fubao. Tapos kayo, sasabihin nyo na nagbebenta ako ng bata. Tingnan nyo nga. Ang pamilya Pei, pwede lang bang manira ng tao? Ito ay pagpatay ng walang awa. Wala na bang batas? Kuya Pei, wala tayong ebidensya. Hindi talaga tayo pwedeng. Gusto mo ng ebidensya? Meron ako. Gufeng. Itong taong to, pamilyar ba sa'yo? Ikaw, anong sinasabi mo? Ang taong probinsyano na yan. Ako, paano ko naman siya makikilala? Sabi niya, hindi kanya kilala. Sino sa inyo ang nagsisinungaling? Ang magsinungaling sa pamilya Pei ay walang matitirang buto. Siya yan. Siya ang sinungaling. Malinaw na sinabi niya sa akin na mayroon siyang Let's Kang Bata Ka sa bahay. Sabi niya ibebenta niya sa akin ng 5,000 yuan. Nang pumunta ako sa bahay niya para tingnan, ang Let's Kang Bata Ka na yon, bugbog sarado na sa kanya. Sumusuka ng dugo. Natakot ako, ayoko na. Baka mamatay siya sa kamay ko. Baliw ka, ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita kilala. Boss Pei. Manloloko lang siya. Hindi ko talaga siya kilala. Hindi niyo pwedeng basta-basta maghanap ng baliw para lang pagbintangan ako. Gufeng, malapit ka nang mamatay. Tingnan mo to. Dati, kahit anong bugbog, hindi sumusuka ng dugo. Bakit ngayon lang? Sumusuka ng dugo. Nagpapanggap lang ba yan? Fubao pa. Sa tingin ko, malas ka. Hindi ko nga alam kung may bakterya yang dugo. Kitang-kita na ang ebidensya. Gusto mo pa ring magdahilan. Paano mo nagawang tratuhin ng ganyan ang pinakamamahal na anak ng pamilya Pei? Hindi ako. Si Chuchian, Let's Kang Bata Ka. Siya ang nag-utos. Siya ang utak. Siya nga. Boss Pei. Lolo Pei. Kung may sisingilin kayo, siya ang hanapin nyo. Ang babaeng ito ay may masamang puso. Siya ang nagmungkahi na ibenta ang Let's Kang Bata Ka. Gafeng, ikaw mismo ang nagsabing nakakainis siya, kaya mo siya ibebenta. Ikaw ang nag-udyok sa akin. Dali, hulihin nyo ang Let's Kang Bata Ka na yan. Paulit-ulit mong sinasabing Let's Kang Bata Ka. Gusto mo bang putulin ko ang dila mo? Maliit na Fubao. Dumating na ang pulis at hinuli na ang masasamang tao. Dapat tayong maging masaya. Let's Kang Bata Ka. Ikaw ang may gawa nito. Ako ang C ng Gu Group. Ikaw ay isang may bahay lang. Okay lang kahit makulong ka. Sabihin mo na ikaw ang may gawa nito. Sabihin mo na. Gafeng, para makaligtas ka, lahat ng kasalanan ay ibinintang mo sa akin. Lalaki ka pa ba? Duwag ka. Ikaw. Gafeng. Ngayon na ganito na ang sitwasyon, hindi ko nahahayaan na mamatay ka nang hindi mo alam ang totoo. Yun Hindi rin siya anak mo. Matagal na akong may iba. Ang pagtataksil na ito ang ibibigay ko sa iyo bilang huling regalo. Ano ang sinasabi mo? Ikaw na babae. Linawin mo ang sinasabi mo. Papatayin kita. Kaladkarin sila. Hayaan silang mabulok sa kulungan. Ang kaguluhang ito. Sa wakas ay natapos na. Ang mag-asawang Gufeng. Sila ang gumawa ng sarili nilang kapahamakan. Nararapat lang sa kanila ang parusa. Tito, ayokong nanay at tatay. Gusto ko lang ang mga tito ko. Ipadala siya sa ampunan. Ito ang iginhit ni Fubao. Regalo sa kaarawan ni Lolo. Sig. Sabihin mo kay Lolo, sino-sino ang mga nakaguhit dito. Si Lolo. Si Lolo nakarga si Fubao. Ito si unang tito, ikalawang tito, ikatlong tito, at si maliit na tito. Fubao, bakit mo iginuhi si maliit na tito na napakali? Kasi ikaw si maliit na tito, kaya ikaw ang pinakabata. Kung gayon,
Paano naman ang babaeng iyon? Si Mama iyon. Si Mama ay kasama natin. Happy birthday, Lolo. Si Mama ay kasama rin natin. Ang pamilya natin ay magkasama magpakailanman. Hindi ba? Iyan si. Bakit hindi mo isinama ang letsekang bata ka para mamatay sa aksidenteng yon? Pero ayos lang. Ang letsekang bata ka ay malapit ng sumama sa iyo. Yusog ang plano. Bukas na nating gawin. Gusto ko siyang mamatay. Ete, ito ang paborito kong laruan. Para sa iyo, sabi ni Mother Superior. Titira na tayo ng magkasama. Titira na tayo Ibig ng sabihin, magkasama. Isa na tayong pamilya. Sino ang pamilya ninyo? Kayo, Kayong mga walang magulang na bata, hindi kayo karapat dapat kausapin ako. Kasalanan mo lahat, hindi kita palalampasin. Boss, nandoon. Boss, ito ang pamilya Pei sa Jingcheng. Kapag nahuli tayo, nakinidnap natin ang malit na dalaga ng pamilya Pei, patay tayo. Manahimik ka. Tayo lang dalawa ang nandito. Kung hindi ka magsasalita at hindi ako magsasalita, sino ang makakaalam? Tama ka na. Boss, may bata rito. Narinig niya ang hindi niya dapat mainig. Tapusin mo siya. Masusunod. Huwag niyo akong patayin. Alam ko kung sino ang hinahanap niyo. Dadalhin ko kayo sa kanya. Pangunahan mo kami. Tingnan mo, may maliit na pulubi na dumating. Ang dumi-dumi niya. Ang gulo-gulo ng buhok niya. Siguradong hindi siya naligo. sabi ni Mama, Ang mga hindi naliligo ay hindi malinis. Magkakaroon sila ng kuto. Palayasin na natin siya. Wala akong kuto. Maliit na pulubi, saan ka galing? Yun bakit ka nandito? Ako, pinuntahan kita. Lumabas ka kasama ko. Siguradong masama ang balak mo sa akin. Ayoko. Ikaw, hindi pwede. Kailangan kitang maloko para lumabas. Hindi kita hahayaang maging masaya. Nakalimutan mo ba ang magagamit ng nanay mo? Nasa bahay pa namin. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang. Hindi pwede. Nasaan? Kukunin ko. Sumama ka sa akin, dadalhin kita doon para kunin. Tara na. Bakit mo ako dinala dito? Ibalik mo na sa akin ang gagamit ni nanay. Naloko kita. Hindi ko ibabalik sa iyo ang gagamit. Kuya, tingnan mo. Dinala ko talaga ang letsakan bata ka dito. Sino kayo? Anong gagawin ninyo? Kami ang apausahan ka. Kuya, patayin mo na siya. Huwag mo siyang palalampasin. Siyempre hindi ko siya palalampasin. Pero, hindi rin kita palalampasin. Kasalanan mo, letsakang bata ka. Mamamatay ako. Ikaw ang nambola sa akin para lumabas. Bakit mo sinisisi si Fubao? Anong gagawin? Mamamatay ako dito. Ayoko pang mamatay. Huwag kang umiyak. Sabi ni Tito, kapag may problema, humanap ng paraan para malutas. Walang silbi ang pag-iyak. Nakagapos tayo sa upuan. Paano natin lulutasin yan? Parang kaya kitang kalagan. Talaga? Sage, bilisan mo. Masyadong mahigpit, hindi ko makalagan. Sinasadya mo ba? Kasalanan ko, niloko kita. Humihingi akong tawad, iligtas mo ako. Huwag ka nang sumigaw. Kapag narinig nila, masama. Susubukan ko. Kapag nakalagan na, sabay tayong tatakas. Nakalagan na nga.
Bilisan mo, kalagan mo rin ako. Babalik na ang masasamang tao. Ayoko. Dito ka na lang mamatay. Niloko mo na naman si Fubao. Iligtas kita, para kang magsasaka at ahas. Gumaganti sa kabutihan. Sino ba kasing nagsabi na ang tanga mo? Niloko na naman kita, di ba? Hindi kita ililigtas, ikaw na malas ka. Dito ka na lang mamatay. Bebe. Munting bata, saan ka pupunta? Kuya, anong gagawin natin sa kanya? Ibenta na lang. Ang ganda ng kalidad nito, siguradong makakakuha tayo ng ilang daang piso. 8 yon. Pinapabihag lang tayo ng munting prinsesa. Ito namang dumating. Tayo na ang bahala. Hindi ko inakala na sa biyaheng ito, magkakaroon pa tayo ng dagdag na kita. Sige, bibigyan kita ng kaunting oras pa para mabuhay. Hindi takot si Fubao. Si Fubao ay isang matapang na bata. Makakatakas si Fubao. Hindi iyak si Fubao. Kaya ni Fubao. Go, Fubao. Malapit na itong maputol. Hindi ko inakala na si 8 yon ay napakagastos. Ang dami niyang binigay para lang sa pagbihag ng isang babae. Anak yan ng pamilya Pei, kaya mataas ang presyo. Nagtagumpay si Fubao. Bakit hindi mabuksan ang pinto? Kakaiba. Kunin mo ang spare key. Sage, kuya. Kuya, nakuha ko na ang susi. Bakit hindi mabuksan ang pintong ito? Kuya, hindi masamang tao si Fubao, pakawalan niyo ako. Sige na? Hindi ka masamang tao. Pero kami, Kami, ang Black Dragon Gang, hindi kami nananakit ng mga bata. Pero hindi ko alam kung bakit kinaaway mo si ate yon. Kailangan kang mamatay. pero huwag kang mag-alala. Mabait kaming mga tao. Isang saksak lang, tapos na, para mabilis kang mamatay. Anong ingay yan? Ikaw, Let's say kang bata ka, paano ka naglakas loob? Yehey! Panalo si Fubao.
Ano to? Hawakan mo yan. At dalhin mo rin ang maliit na kutsilyo. Sino kayo? Sino kayo? Ako dapat ang magtanong kung sino ka. Bakit ka mag-isang pumasok dito? Kayo rin ba ay kinidnap? Kinidnap din ako. Pero nakatakas ako. May liligtas kayo ni Fubao. Ayoko. Hindi ako tatakas. Bakit? May nakatakas dati, pero nahuli siya ulit. Tapos itinapon siya sa pool sa ibaba, pinakain sa buhaya. Ayoko pakain sa buwaya. Kung hindi tayo tatakas, ibebenta lang tayo sa bundok. Kung tatakas tayo, papatayin tayong iba. Pero namimiss ni Fubao ang gatito. Namimiss si Lolo. Hindi ba ninyo namimiss ang bahay? Namimiss ko rin ang bahay. Namimiss ko rin sina Papa at Mama. Pero, kailangan kong mabuhay para makabalik at makita sina Papa at Mama. Gusto ko si Mama. Gusto ko si Mama. Siguradong si Fubao ang magliligtas sa inyo. Talaga? Hindi ba tayo mahuli? Kung mahuli tayo, sabihin nyo si Fubao ang gumawa. Maliit na bata, iligtas mo na lang ang sarili mo. Kung mahuli ka at maibalik, malala ang mangyayari sa'yo. Hindi takot si Fubao. Lesek ang bata ka. Wala naman. Titingnan ko doon. May nakita ba kayong maliit na babae na pumasok? Maliit na babae. Hindi ko pa nakita. Ikaw, sabihin mo, Hindi ko alam. Hindi ko alam. ano ang iniyak-iyak mo? Nakita mo ba? Nakakulong kami dito. Ang nakikita lang namin ay ang mga bagong batang kinukulong ninyo araw-araw. Kapag nalaman kong nagsisinungaling kayo, papatayin ko kayo. Eight yun. Walang silbi. Sa ilalim ng aking ilong, hinayaan ninyong makatakas ang isang bata. 8 yun. Sa loob ng kabinet. Fubao, huwag ka nang magtago dyan. Lumabas ka na. Ako si Tita Su. Pinalayas ko na ang lahat ng masasamang tao. Lumabas ka na, ihahatid ka ni Tita pauwi. Letsek ang bata ka. 8 yun. Dalhin ninyo siya sa bulwagan. Dahan-dahan ko siyang pahihirapan. Hanggang mamatay. Huwag mo akong hawakan. Masama kang tita. Sasabihin ko kay Lolo at Samgatito. Sabihin mo, hulaan mo, may pagkakataon ka pa bang makita sila? Huwag mo akong titigan ng ganyan. Alam mo ba? Ang pinakakinainisan ko ay ang mga mata mong yan. Ang mga mata mo, kamukhang-kamukhang nanay mo. Sabihin mo, kung hukayin ko kaya ang mga mata mo na kamukhang-kamukhang nanay mo? Gusto mo? Ayaw ni Fubao. Hukayin ang mga mata mo. Tapos hukayin din ang dila mo. Ang isang pipi na hindi makapagsalita.
Alagang nakakatuwa. Iyan si. Hindi ko alam kung ano ang maramdaman mo kapag nakita mo ang anak mo na naging ganito. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na huwag kang manatili sa pamilya Gu at makipag-agawan sa akin ng ari-arian? Tigil. Kuya Tito. Tigil. Kuya Tito. Sutsya yun. Akawalan mo siya. Kapag ginalaw mo siya, hindi ka rin namin palalampasin, Pamilya Pei. Sutsya yun. Sa loob ng maraming taon, hindi ka namin pinabayaan, Pamilya Pei. Anong galit ba ang meron ka para gawin mo ito kay Fubao? Sa loob ng maraming taon, sa pamilya Pei ninyo, isa lang akong estranghero. Pinaghirapan kong alagaan ang matanda, pero ayaw ibigay ang kumpanya, kahit kaunting ari-arian sa akin. Ito ba ang sinasabi ninyo na hindi ako pinabayaan? Sig. A-group lang naman yan. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Tito, huwag po. Huwag niyo pong ibigay sa masamang tao. Tigil, tigil, tigil. Sabihin mo anong kondisyon? Kahit ano, ibibigay ko. Dalhin mo rito ang transfer document ng ari-arian. Bilisan mo, pirmahan mo. Kung hindi ko alam kung saan tatama ang kutsilyo ko. Mula ngayon, ang pamilya Pei ay magiging pamilya Suna. Fubao. Fubao. Ayos ka lang ba? Kaya ni Fubao ang sarili niya. Lalabanan natin ang masamang tao. Sutsya yun. Kinidnap mo ang miyembro ng Pamilya Pei. Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Anong kahinatnan? Matagal ko na ang sinubukan yan. Gusto mo bang tanungin si Pei and Si kung paano siya namatay? Sutsya yun. Anong sinasabi mo? Sutsya yun. Anong sinasabi mo? Tutal, hindi nyo naman ako palampasin, kaya sasabihin ko na ang totoo sa inyo. Ang aksidente noon, ako ang may gawa. Ako rin ang nagpadala kay Chukshan. Hindi mo alam, di ba? Nakita ko siyang huminto ang paghinga sa harap ko. Ang sarap sa pakiramdam. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Hindi ko maintindihan. Talagang hindi ko maintindihan. Ang bait ng kapatid ko sa'yo. Magkasama kayong lumaki. Bakit ka naging ganoon kalupi? Sino ba ang may gusto sa kabaitan niya? Hindi mo alam kung gaano ko siya kinamumuhian. Bakit? Bakit siya, pagkapanganak pa lang, ay isang mayamang dalaga na? Pinahahalagahan at pinoprotektahan. Ako, anak lang ng driver. Dahil lang sa inggit ka sa kanya. Inatay mo siya. Sutsya yun. Alagang ang masama ang puso mo. Masamang tita. Lolo, huwag mong palampasin ang masamang tita. Hindi namin siya palalampasin. Kaso ng kidnapping. Kaso ng sadyang pagpatay. Sutsya yun. Ang natitirang buhay mo, sa kulungan mo na lang gugugulin. Ang mga salitang yan, itago mo na lang sa susunod mong buhay. Sa ilalim nito, may inilibing na akong time bomb. Kagagaling ko lang i-activate. Malapit na tayong lahat mamatay dito. Ang isang buhay ko, si Suksya yun, kapalit ng ilang buhay ng pamilya Pei. Sulit na. Anong sabi mo? Naririnig mo ba ang tunog? 10 segundo na lang, sasabog na. Hindi nyo na kailangan tumakbo. Huli na ang lahat. Mamatay na tayong lahat. 4. Sutsya yun. Niloloko mo kami. Impossible. Kagagaling ko lang siyang utusan na pasabugin. Masamang tita, ito ba ang sinasabi mo? Paano mo nakuha yan? Saan mo nakuha yan? Kinuha ko sa masamang tiyo. Ngayon, kay Fubao na yan. Pinakamalaking tito, tingnan mo. Totoo nga. Bumaba at tingnan. Siguraduhin na lahat ng panganib ay masolusyonan. Opo. Ilabas ang lahat ng tao. Fubao, ikaw ang nagligtas sa amin. Kung wala ka, nasa panganib kami. Ikaw ang aming dakilang bayani. Tara na. Teka lang. Maraming bata ang nakatali sa itaas. Ililigtas sila ni Fubao. Ano?
Fubao, nandito para iligtas kayo. Ete, buti na lang hindi ka pinakain sa buwaya. Ang galing. Nahuli na lahat ng masasamang tao. Makakawi na tayong lahat. Ang galing mo, bunso. Makikita na natin sina Papa at Mama. Papa, Mama, Imps, huwag na kayong umiyak. Iwi kayo ni Fubao. Hindi ko talaga inakala na si Sutyayon ay mangangahas na mangidnap ng napakaraming bata. Napakaraming bata. Hindi ko talaga inakala na ito pala ay isang pugad ng mga kidnapper. Hindi inakala ni Fubao na siya ay napakagaling. Na nailigtas ang napakaraming bata. At nailigtas din ang napakaraming pamilya. Fubao. Isa kang bayani. Ang galing ni Fubao. Makipag. Ugnayan sa mga magulang ng mga batang ito. Opo. Papa, mes na mes ka ni Tingting. Mama, sa wakas nakita ko na kayo. Ang ete na ito ang nagligtas sa amin. Kung wala siya, baka nakakulong pa rin kami sa madilim na silid. Maraming salamat sa pagliligtas mo, munting binibini. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng tulong, ang pamilya Tia ay handang tumulong ng buong puso. Kami rin sa pamilya Liu. Salamat, munting binibini. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Kami rin sa pamilya Fu, handang tumulong ng buong puso. Papa, siya ang babaeng iyon. Siya ang nagpadukot sa amin. Gusto niya pa kaming ibenta sa bundok. Ang gabatang tumatakas. Itinatapon niya sa ista. Natatakot si Tingting. Bakit napakasama ng babaeng ito? Wala tayong atraso sa kanya. Naglakas loob siyang dukutin ang mga anak natin. Huwag mo akong saktan. Tigil. May nagsumbong sa'yo. Sangkot sa pagbebenta ng bata. Sumama kayo sa amin ngayon. Pusasan silang lahat. Iyan si. Sa buong buhay ko, hindi kita natalo. Anak. Anak ko yan. At ang pagkakabuwag ng pugad na ito. Ang susi ay pala ang bunsong dalaga ng pamilya Pei. Ihanda ang eroplano. Uwi ako sa bansa. Sa huli, nahanap ng maliit na lobo ang kanyang ama. Sa wakas, kasama ang kanyang ama, namuhay sila ng masaya. Nahanap ng maliit na lobo ang kanyang ama. Nasaan naman ang ama ni Fubao? Ang ama ni Fubao. Balita ko, bumalik na ang tagapamilya eh. Ano? Naglakas loob pa siyang bumalik. Noon. Kung hindi lang nag-away ang bunso at siya, hindi sana mangyayari ang nangyari sa bunso. Tito, ano ang sinasabi mo? Lolo, hindi mo pa sinasagot si Fubao. Hindi ama ni Fubao si Papa Ge. Nasaan ang ama ni Fubao? Hindi ba si Fubao ay masama? Ayaw na ni Papa kay Fubao? Mabay si Fubao. Paano naman ayaw ni Papa kay Fubao? Bukas, isasama na si Fubao para makita si Papa, ha? Pa. Siya ang tunay na ama ni Fubao. Wala tayong karapatang ipagkait sa kanya ang pagkilala kay Fubao. Bukod pa ito, gusto rin siyang makita ni Fubao. Pwede siyang makita. Pero huwag niyang isipin. Nakukunin niya si Fubao. Bukas, ako ang magdadala kay Fubao. Titiyakin kong si Fubao ay may babalik ng buo. Yehey! Makikita na ni Fubao si Papa bukas. Sabi ng matandang ginang, kung sino man ang unang magkaanak ng tagapagmana ng pamilya Yi, siya ang makakakuha ng lahat ng ari-arian ng pamilya Yi. Yuan, ikaw ang aming dakilang bayani. Paglabas ng anak mo, ang buong pamilya Ye ay magiging atin na. Si Yi Sixiu, ang let's kang bata ka. Sa kritikal na sandaling ito, wala naman siguro siyang gagawing gulo, di ba? Huwag kang mag-alala, ma. Nagluluksa pa rin siya para sa babaeng si Pei Yancy. Hindi na nga alam kung ilang taon nang patay ang babaeng iyon. Sa buong buhay niya, nakatakdang maubos ang lahi. Basta't ang kasal ninyo, matuloy ng maayos. Ang ipinangako ng matandang ginang ay kailangan niyang tuparin. Ang ari-arian ng pamilya Ye ay magiging atin na. Tito, hello. Hinahanap ko po ang papa ko. Paano nakalabas ang batang yan? Bakit kamukhang kamukha niya si Ye Sixiu?
Hindi pwede. Ang kasal ngayon ay dapat matuloy ng maayos. Huwag mong hayaang sirain ng batang yan. Palayasin niyo siya. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Hindi ako alis. Hinahanap ko ang papa ko. Wala rito ang papa mo. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Fubao, tumayo ka. Yikaishe, ang lakas ng loob mo. Boss Pei, ang batang yan ay Siya ang munting ginang ng pamilya Pei. At siya rin ang dugo ng pamilya Ye. Narinig mo ba? Palabasin mo si Sisiu para harapin kami. anak pala siya ni Yesitsu. Hindi ko siya pwedeng hayaan na sirain ang plano ko. Mukhang si Yesitsu ngayon hindi na kayo makikita dahil ngayon ang araw ng kanyang kasal. Ano? Ano ang sinasabi mo? Magpapakasal siya. Matagal nang namatay si Miss Pei. Ngayong bumalik siya. Hindi siya handa na maging biyudo para sa kanya. Kaya, hindi na ako gusto ni papa? Kaya, hindi na ako gusto ni papa? Hindi ka na niya gusto. Tutal, may bago na siyang pamilya. Paano pa niya gugustuhin ang isang bata na bigla na lang bumalik? Ikatlong tito. Tito. Uwi na tayo, tito. Uwi na tayo. Ayaw na ni Fubao hanapin si papa. Hindi. Ang pamilya Ye ay kailangang magpaliwanag sa amin. Si Fubao ay laman at dugo ni Sisiu. Siya ang taong desperadong nanligaw sa kapatid ko noon. Ngayon, Iniwan niya ang sarili niyang dugot laman. Para lang magpakasal sa iba. Palabasin niyo si Sisiu. Ayaw niya sa sarili niyang anak. Anong klaseng lalaki siya kung ganun? RBN. Ang kasal ngayon, hindi natin pwedeng hayaang guluhin nila. Kailangan nating paalisin sila. Magino, Medyo, hindi na kayo makatarungan Ngayon ang malaking araw namin ni Sisiu. Bakit kayo nanggugulo? Bakit kayo nanggugulo? Tama, nga. Buntis na si Yuan sa anak niya. Siya ang tunay na anak. Hindi pa sigurado kung anak ba talaga siya ng pamilya Ye. Ikaw, Boss Pei. Pakialis po siya. Hindi siya kinikilala ng pamilya Ye. Kung hindi ako kinikilala ni papa, edi ayaw na rin ni Fubao sa kanya. Kung ganun, umalis na kayo agad. Umalis na kayo. Ang anak ko, pati siya, pinangahasan niyo pang apihin. Ang anak ko, pati siya, pinangahasan niyo pang apihin. Ikaw, Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman? May mga taong naghahanap ng kamatayan. Nangahas silang apihin ang anak ni Sisiu. Tito, sana ba ang daddy ni Fubao? Ikaw ang anak ko. Fubao, tama. Halika. Halika rito kay daddy. Yesitsu. Fubao ay ang prinsesa ng pamilya namin. Sa pamilya niyo, mga Ye, wala kayong kinalaman sa kanya. Yanch, paano mo masasabing wala kaming kinalaman sa kanya? Anak namin siya ni Yan. Yesitsu. Ang lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ng ate ko. 5 taon pa lang siyang wala. 5 taon lang. Tapos pinalitan mo na agad ang pag-ibig mo sa kanya at nagpakasal ka sa iba. Kasal. Kanino ako magpapakasal? Hindi ba ito ang asawa mo? Hindi ba ngayon ang kasal mo? Niloko niyo kami. Baka naman natatakot kayong maagawan ni Fubao. Ang mana sa kumpanya ninyo, kaya kayo gumagawa ng kwento. Sa tingin ko, kayo ang naging masyadong mayabang. At nakalimutan niyo na kung sino ang tunay na amo ng pamilya Ye, mga auhan. Kaladkarin niyo sila palabas. Teka, Wala kang karapatang paalisin ako. Huwag mong kalimutan. Noon, nagkaroon ng aksidente at nawala ang babaeng iyon. Para hanapin siya. Matagal mo nang pinutol ang ugnayan mo sa pamilya Ye. Yesitsu, hindi ka na nga maituturing na miyembro ng pamilya Ye. Kung may karapatan ako, hindi ikaw ang magsasabi niyan. Sinabi ng lola ko. Ang ari-arian ng pamilya Ye ay ipapamana sa panganay na apo. Si Fubao, bilang anak ko, natural na tagapagmana ng pamilya Ye. Munting Fubao, ikaw ang munting prinsesa ng pamilya Ye. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Ye ay para sa iyo, hindi ba? Halika. Malapit nang dumating ang matandang ginang. Anuman ang mangyari, paalisin niyo sila. Huwag na huwag ninyong hahayaang makita ng matandang ginang ang batang iyon. Hindi ako sang-ayon. Sang-ayon ka man o hindi, kailangan mong sumang-ayon. Huwag mong kalimutan. Sinabi rin ng matandang ginang noon, na tanging ang kasal at may anak lang ang makapagmamana.
Ikaw at ang babaeng iyon ay hindi naman talaga kasal. Ang batang ito, sa pinakamahusay, isa lang siyang anak sa labas. Ikaw, Linisin mo ang bibig mo. May sinabi ba si Kaishen? May nasabi bang mali? Hangga hindi ko siya kinikilala, ang batang ito hindi magiging bahagi ng pamilya Yi. Anong karapatan mo para kumatawan sa pamilya Ye? Ako? Ako ang ginang Ye. Siyempre may karapatan ako. Asalan ni Kaishen ngayon. Kayo. Lumayas kayong lahat. Bilisan nyo. Unang Master Pei. Pakiusap, umalis ka na ngayon din kasama ang mga tao mo mula sa pamilya Pei. Umalis kayo rito. Sino ang mga ngahas na apihin ang apo sa tuhod ko? Tingnan natin. Sino ang mga ngahas na apihin ang apo sa tuhod ko? Lola, Halika. Aking matamis na apo. Fubao. Ito ang lola sa tuhod mo. Lola rin ito ng papa mo. Lola sa tuhod. Aking apo. Ang ganda mo talaga. Kamukhang kamukha mo ang panganay kong apo. Kaya lang, mas guwapo ka sa kanya. Opo, Lola. Ma. Huwag mo akong tawaging ma. Hindi ko kayang panindigan yan. Ikaw, ang asawa niye, ganyan ang tawag mo. Wala akong ma. Kanina, nagbibiro lang ako kay Sixiu. Ito ba ay bagay na pagbibiruan? Alam mo ba kung paano parusahan ang pagpaplano na agawin ang ari-arian ng pamilya Yi? Dapat bang parusahan, alisin ang karapatan sa mana, at palalayasin sa pamilya Yi? Lola, wala akong ginawa. Ma, si Kaishen ay dugot laman ng pamilya Yi. Dugot laman. Siya pa rin ang iyong panganay na apo. Paano mo magagawa na alisin ang kanyang karapatan sa mana? Hindi ko kinikilala na siya ang aking apo. Noon. Wala kang hiya, umakyat ka sa kama ng anak ko. At sinaktan mo ang aking manugang, nagasaki siya at hindi na gumaling, maagang namatay. Ma, Lola. kahit nakasalanan ko, si Kaishen ay walang kasalanan. Saka, buntis pa si Wan Yuan sa dugo ng pamilya Yi. Hindi nyo naman po kami pwedeng pagmalupitan. Hindi ko nga pinayagan na makapasok ka sa pamilya Yi namin. Sa tingin mo ba ngayon, kikilalanin ko ang batang yan? Palayasin. Palayasin silang lahat. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Lola, umalis kayo. Anong ginagawa nyo? Lola, Ina, kahit nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Lola. Patawarin nyo na po kami. Fubao. Pinalayas na ni Lola sa tuhod lahat ng nang-api sa'yo. Lola sa tuhod. Ang galing, di ba? Ang galing ni Lola sa tuhod. Fubao, Lola sa tuhod ka ng lola sa tuhod. Pero hindi mo pa ako tinatawag. Ayoko. Dapat lang sa'yo. Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit? Mahal ni Mama si Papa. Hindi mo naman mahal si Mama. Kaya hindi ka papa ko. Ang pinakamamahal ko ay ang mama mo. Ngayon mo pa sasabihing mahal mo. Anong silbi pa niyan? wala na siya. Anong nangyari dito? Anong silbi pa ng mga sinasabi mo ngayon? Ang mga nanakit kay ate, nalutas na namin. Pero si 8. Hindi na siya babalik kailanman. Noon ba, ayaw mo na kay Mama? Fubao. Hindi ko ginawa yon. Niloko lang ng masamang tao si mama na ayaw na sa kanya ni papa. Yan. Hindi kita pinagtaksilan at hindi ko kayang pagtaksilan ka. Ako, si Yesitsiu, sa lahat ng buhay, ikaw lang, si Pei Yancy, ang mamahalin ko. Akala ko, mag-isa akong maglalakbay sa natitirang buhay ko. Hindi ko inakala na binigyan mo pa ako ng napakagandang anak. Mama, miss na miss ka rin ni Fubao. Papa, Ikatlong kuya. Kung basta na lang natin siya patatawarin, hindi ba masyado siyang madaling nakaluso? Sa tingin ko, hindi rin naman siya ang buong may kasalanan. Si Fubao, dinukot niya. Hindi ko akalain. Ang tagal mong nagplano pero natalo ka lang ang isang bata. At pinalayas ka pa sa pamilya eh. Huwag ka nang mangutya. Hindi ka rin naman iba. Ang tagal mong nagtiis, hindi ka lang nakakuha ng yaman ng pamilya Pei. Nakulong ka pa. Kung hindi dahil sa akin, makakatakas ka ba ng ganoon kadali?
Gusto mo bang maikli ang buhay mo? Say, huwag na tayong mag-away dito. Sabihin mo, ano ang plano mo ngayon? Inapahuli ko na. Ang matanda at bata sa pamilya Pei. Mabuti. Pagdating ng panahon, pati si Yesitsu, huhulihin din natin lahat. Kapag nakuha ko ang yaman ng pamilya Ye, bibigyan kita ng 3%. Ano? Dinala niya si Fubao. Anong nangyari sa inyo? Hindi nyo man lang mabantayan si Fubao. Paano ko malalaman? Sa isang iglap. Dinala niya si Fubao. Hindi man lang nagpaalam. Sa tingin ko, sa unang pagkikita nilang mag-ama, hayaan silang magkasama ng maayos, hindi naman siguro masama. Hindi pa namin siya nakatawad. Tapos naglakas loob siyang dukutin ang apo ko. Si Fubao ngayon ay ang prinsesa ng pamilya Pei. Ngayon, kunin ninyo siya pabalik para sa akin. Ako na. Sasama rin ako. Tara. Tara, sumama na rin tayo. Samahan natin silang maghanap. Tara na. Papa, gusto pa ni Fubao pumunta sa amusement park bukas. Gusto ko pang makasama si Papa. Sige. Bukas, Papa, dadalhin ulit kita doon. Ngayon, ihahatid ka na ni Papa dito. Siguro ang lolo mo ayaw pa akong makita. Sige na. Sige, paalam Papa. Hello. Anong sabi mo? Nakatakas si Sutyayon sa kulungan. Lolo, bumalik na ako. Masasamang tao. Hindi kayo palalampasin ng gatito at papa ko. Walang alam sa kamatayan. Sa ganitong sitwasyon, matigas pa rin ang dila nyo. Masasamang tao. Lahat kayo ay masasamang tao. Dalhin nyo sa akin ang let's kang bata ka. Let's kang bata ka. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong tagapagmana ng pamilya Ye. Bakit ako pinalaya sa pamilya Ye at napunta sa ganitong sitwasyon? Hindi talaga lalaki. Pati bata, sinasaktan. Lolo. Bitawan si Fubao. Sutyayon, ang lakas ng loob mo. Hindi mo pa ba bibitawan si Fubao? Bakit hindi mo maintindihan ang sitwasyon? Malapit ka ng masunog ng buhay kasama ang paborito mong apo. Wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Bakit mo pa ulit-ulit na sinasaktan ang pamilya Pei? Walang samang loob. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang papa ko? Si Aosu, namatay sa aksidente sa sasakyan para iligtas ako. May utang ka sa kanya. May utang ka sa kanya ng buhay. Galit ako sa pamilya Pei ninyo. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Hindi ganoon, Siayon. Ang aksidenteng iyon, sinadya ng tatay mo. Anong sinasabi mo? Noong panahong iyon, marami siyang utang sa sugal. Noon, ang kalaban ng pamilya Pei ay lihim na lumapit sa kanya. Sabi niya, basta't mamatay ako sa aksidente, tutulungan siyang bayaran ang lahat ng utang niya sa sugal. Kaya ang aksidenteng iyon, hindi ito aksidente. Ero, bigla siyang nagsisi at hinarangan ako ng kanyang katawan. Kaya, Impossible. Imposible, matandang hukluban ka. Huwag mong isipin na dahil patay na ang tatay ko, pwede ka nang magsalita ng kung ano-ano. Huwag kang magsinungaling. Huwag mong saktan si Lolo. Ako, si Sutyayon, nabuhay ang halos buong buhay ko. Ang layunin ko ay ipaghiganti ang pagkamatay ng aking ama. Let's kang bata ka. Anong ginagawa mo? Kung ganoon, huwag na tayong mabuhay lahat. Mamatay na tayong lahat. Mamatay na tayong lahat. Baliw. Talagang baliw.
Fubao, huwag ka matakot. Nandito si Lolo, huwag ka matakot. Takbo na, Fubao. Takbo na. Huwag mo nang alalahanin si Lolo. Takbo na, takbo na. Hindi po. Ililigtas ni Fubao si Lolo. Huwag mo nang alalahanin si Lolo, umalis ka na. Bilisan mo, akbo na. Hindi po alis. Fubao. Tumakbo ka sa lugar na walang apoy. Fubao, pa. Fubao, pa. Naglakas loob kang mangidnap at manunok. Yikeshen, ang lakas ng loob mo. Anak, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba, anak? Anak, Kidnapping, arson, murder. Yikeshen. Sa buong buhay mo, sa kulungan ka na lang maninirahan. Huwag kang gagalaw. ano ang ginagawa ninyo? Siksi! Apatid mo siya. Yikeshen. Ikaw ang pangunahing utak sa likod ng kidnapping at pagpatay. Huwag kang gagalaw. Sumama ka sa amin sa presinto ngayon. Halika na. Dalhin siya. Hindi! Hindi. Mama, Pakawalan ninyo siya. Ma, Tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. May tao ba diyan? Palabasin ninyo sila. Huwag po. Ang alawa. Kumusta si Lolo at si Fubao? Si Fubao ay nakalanghap ng sobrang usok. Nalinis na ang baga niya at pansamantalang ligtas na. Pero, si Lolo, Anong nangyari kay Lolo? Sabihin mo, kuya. Ang apat. Hayaan mong tapusin ni Kuya Wenjing ang sasabihin niya. ang kondisyon ni Lolo ay medyo stable pa rin. Pero dahil sa bigat ng halijing bumagsak sa kanya, hindi maganda ang sitwasyon. Si Lolo, matanda na rin talaga. Kinakatakutan ko. Kung umalis lang sana ako ng mas maaga noon. Hindi sana mangyayari ito kay Lolo. Siege na, ikatlong master. Ang may kasalanan ay si Susyayon. At si Kaishen, hindi natin kasalanan. Pero itong si Suchayon, kakaiba rin siya. Pagkatapos niya manunog, hindi man lang siya tumakas sa pinangyarihan. Arby. Nasunog siya ng buhay. Kaya karapat-dapat lang sa kanya yan, kahit mamatay pa siya ng libo-libong beses. Hindi na rin magigising si Lolo. Fubao. Fubao, kumusta ang pakiramdam mo? Unang tito. Nasaan si Lolo? Gusto ni Fubao makita si Lolo. Ayos lang si Lolo. Lolo, gumising ka na para makita si Fubao. Hindi ba? Huwag ka nang matulog. Nga. May kakayahan si Fubao na maggagaling. Paano natin nakalimutan yan? May pag-asa pa si Lolo. Fubao. Fubao, ang bait-bait mo. Ikaw talaga ang aming suwerte. Lolo, Lolo, gising na si Lolo. nasaan ako? Tatay, Gising na po kayo. Si Fubao, ang kakayahan niyang magpagaling ang nagligtas sa inyo. Lolo, buti na lang wala kang nangyari. Nag-alala si Fubao sa'yo. Ayos na si Lolo. Ikaw pala. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Fubao, ikaw ang aking tagapagligtas. Hindi. Hindi tagapagligtas. Ako ang mabait na apo ni Lolo. Ikaw ang mabait na apo ni Lolo. Ten. Fubao, halika.
Tatay, Noon, ipinagkatiwala ko si Yancy sa'yo. Sa huli, nasaan ang anak ko? Nayuwi mo ba siya? Ang anak ko. Tatay. Noong ipinagkatiwala niyo sa akin si Yancy, hindi ko siya naalagaan ng maayos. Kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Kung noong nangyari ang aksidente kay Yancy, sana nandoon ako sa tabi niya. Pero walang sana. Ako ang hindi nakapag-alaga sa kanya ng maayos. Kung gusto ninyo akong saktan, murahin, patayin, o hiwain, wala akong tutol. Lolo, sa tingin ko, hindi ba nagkamali tayo kay Sishiu? Sa loob ng maraming taon, hinahanap niya si Ete. At saka, Hindi niya pinagtaksilan si ate noon. Nabibili ka na rin niya. Lolo, sa huli, siya pa rin ang tunay na ama ni Fubao. Lolo, patawarin mo na si Papa. Tumayo ka na. Sa susunod na linggo, kaarawan ni Fubao. Ikaw, sumama ka na lang para ipagdiwang ang kaarawan niya. Salamat, Lolo. Tingnan mo. Papa, ito ba ang inihanda mong regalo sa kaarawan ni Fubao? Naman, aking munting prinsesa, ito ang inihanda kong regalo sa kaarawan mo. Halika, bilisan mo, subukan mo na. Say. Ano to? Halika, Fubao. Hulaan mo kung ano. Ang inihanda ni Tito para sa'yo. Mas maganda yan kaysa sa ibinigay ng tatay mo. Binibining Fubao. Ang alahas na ito ay para iba tourmaline mula sa Brazil. Ito ay Imperial Green Jade mula sa Myanmar. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang kwintas na ito ay Velvet Blue Sapphire mula sa Kashmir. Ito ay natatangi sa mundo, isa lang ito. Ito ay Muzo Emerald mula sa Colombia. Pakitingnan, Binibining Fubao. Ang gaganda ng maliliit na batong ito. Gusto mo ba? Kung gusto mo, Bibilhan ka pa ni Tito, okay? Okay. Ilang maliliit na bato lang yan. Mga kayamanan na pala. Fubao, lola sa tuhod. Ipapakita ko sa'yo kung ano palaga ang pambihirang kayamanan. Ito ay mula sa pamilya para sa aming manugang na babae, para sa iyong ina. Ngayon, wala na ang manugang na babae. Kaya dapat ko itong ibigay sa iyo, Fubao. Halika. Isuot mo. Sa ngayon, kung isusuot mo, malaki pa talaga. Fubao, itago mo ito. Kapag lumaki ka na, isuot mo. isang simpleng pulseras lang. Naglakas loob pang tawaging pambihirang kayamanan. Tay. Halika, Fubao. Halika. Ito ang tunay na kayamanan ni Lolo. Ito ay simbolo ng kapangyarihan ng pamilya Pei. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Mula ngayon, Fubao, ikaw na ang kagapagmana ng pamilya Pei. Ikaw na matandang hukluban ka. Naglakas loob kang agawin ang tagapagmana ko. Si Fubao ay tagapagmana ng pamilya Yi. Fubao, gusto mo bang malaman kung anong inihanda ng mga tito mo na espesyal na regalo? Maligayang kaarawan, Fubao. Salamat sa inyong lahat. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Aking munting dalaga, alam mo ba kung anong iba pang regalo ang inihanda ng mga tito mo para sa kaarawan mo? Halika. Mga bata, kain na tayo ng cake. Cake! Cake! Fubao, sa ngalan ng lahat ng tito mo at ni Lolo, maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan, Fubao. Ang apat. Balita ko nanalo ka sa singing contest sa school. Nalaman mo pa yan. Maligayang kaarawan sa'yo. Mama, tingnan mo, mayos na mayos si Fubao ngayon. Mahal na mahal siya ng gatito, papa, lolo, at lola sa tuhod. Mahal na mahal si Fubao. At nakahanap din siya ng mabubuting kaibigan. Hindi mo na kailangang mag-alala. Pero,
Miss na miss ni Fubao si Mama.